sa ating natatanging panauhing pandangal, Dr. Ambeth R. Ocampo, mga miyembro ng lupon ng mga regent, ang Komite ng Pamamahala sa pamumuno ng ating Pangulo ng Universidad ng Makati, Professor Elexur C. Ramos, ang ating mga dekano at dekana, mga pinuno ng kagawaran, tagapangasiwa, guro, magulang, at mga kapwa kong nagsipagtapos ngayong panuroang taong 2024, isang makasaysayang araw sa inyong lahat. Madalas nating marinig at makita na ang Universidad ng Makati ay isang tahanan ng may tapang at mga dakilang tagak, o sa Ingles ay home of the great brave heroes. Isang tahanang umaruga sa atin sapagkat tayo ay tinuruan at hinulman ito upang maging mahusay na mag-aaral at profesional sa hinaharap. Bilang isang mag-aaral, naniniwala ako na ang mga pagsubok sa buhay ang nagpapaalala sa atin na tayo ay buhay. Ngunit ang malampasan ang mga pagsubok na ito ang makapagsasabing tayo ay nabubuhay. Isa ang pandemya sa mga matinding pagsubok na sabay-sabay nating hinarap. Ang transisyon sa tradisyonal na pag-aaral tungo sa paggamit ng mga elektronikong kagamitan ay nagbukas ng malaking espasyo para matuto sa panibagong anyo at estilo ng pag-aaral. Mula sa voice at the back, ang iingay nyo, ito ay napalitan ng hello mga anak, ang tahimik nyo. May kausap pa ba ako? Mayroon pang mga pagkakataon na yung iba, pumasok lang sa Google Meet at Zoom para mag-attendance. Tapos, balik na ulit sa kama para matulog. Oh. Isa ka doon, no? Hindi rin natin makakalimutan ang paboritong linya ng bawat isa kapag natatawag sa resitasyon ng klase. Ma'am, sir, pasensya na po. Mahina po ang data at wala kaming internet. Pero ang katotohanan ay hindi lang talaga nakapag-aral ng mabuti. Natamaan ka ba? Siyempre, hindi tayo nakaligtas sa paggawa ng sayaw at pagkanta ng yumakhim at paglangoy natin sa sahig para makapasa sa asignaturang PE. Ilan lamang ito sa mga linyang ating narinig at mga bagay na ating ginawa noong online classes sa panahon ng pandemya. Sa 4 na taon nating pag-aaral, hindi nyo ba naisip ihalintulad ang inyong karanasan sa pag-aaral sa iba't ibang mga bagay? Gaya ng isang bangka at ng isang ibong tagak. Sino sa inyo ang nakaranas na ditong makasakay sa isang bangka? At sino na rin sa inyo dito ang nakakita na ng lumilipad na isang tagak? Okay. Sa pagharap natin sa hamon habang nag-aaral sa kolehiyo, ang ating mga kolektibong danas ang siyang nagsilbing saksi kung paano tayo naging matatag. Matatag sa paraan kung paano nating kinaharap ang mga bagay na hindi tayo handa. Gaya na lamang ng pagkawala sa ating mga pangarap, oportunidad, at mga mahal sa buhay. Walang makapagsasabi kung kailan talaga tayo magiging handa. Kaya kahit na mahirap at mabigat, pinilit natin ang umusad. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang tuldukan ang isang bagay, gayong hindi natin tiyak ang ating kapalaran. Tayo ay gumawa ng maraming paraan upang ipagpatuloy ang ating nasimulan. Ang mga magulang natin, sila ang isa sa mga takbuhan natin sa panahong kailangan natin ng pangtustos sa ating mga pangangailangan. Bagaman hindi lahat sa atin,
kanilang iginapang ang pagbili ng mga elektronikong kagamitan imbis na unahin ang pagkain sa pagkainan. Ang iba naman sa atin ay ipinagsabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Ito ay ang realidad na ating naranasan na sinubok ang ating katatagan na siyang nagbukas sa ating kamalayan sa maraming aspekto. Ang paglalayag natin sa mas malawak at malalim na pagsubok sa karagatan, lumalalim din ang pangunawa natin sa mga bagay. At nagkakaroon tayo ng sapat na kamalayan upang makiayon sa daluyon. At sa hampas ng along minsay nais wasakin ang ating bangka, hanggang sa sagwan na lamang ang nalalabing pag-asa sa atin. Sa makatuwid, naging sagwan natin ang ating pamantasan, na siyang naghanda sa atin upang harapin ang hamon sa buhay. Gayunman, sa unti-unting pagbabalik ng normal na klase sa loob ng ating pamantasan, ay unti-unti rin nating binubuksan ang mga pakpak upang makalipad sa kalawakan ng pag-abot sa ating mga pangarap. Sa paglayag ko bilang isang guro, akin napagtanto na hindi pala biro ang propesyong aking tinahak. Hindi ko makakalimutan na ilang beses akong tinanong ng aking katuwang na guro, "Ginoong Aris, bakit ito ang propesyong pinili mo?" Noong una ay hindi ko siya masagot ng diretsyo at tinanong ko rin ng maraming beses ang aking sarili. Bakit nga ba ako andirito sa propesyong ito? Nandito ba ako dahil gusto ko lang ang pag-aaral ng kasaysayan? O andito ako dahil gusto kong maglingkod sa ating inang bayan? Ilang lamang yan sa mga naging katanungan ko noong binabaybay ko pa ang malawak na pangpang bago ako maglayag upang abutin ang propesyong hindi ko tiyak kung ako'y makakarating sa aking hanggahan. Narito nga at kailangang bunuin ang higit 300 oras bilang pagsasanay ko sa pagiging guro. Pagsabay ng pag-aaral, ng iba pang asignatura, at ilang gabing kulang sa tulog dahil sa paghahanda ng banghay aralin at kagamitang pampagturo para sa aking mga mag-aaral. Bilang intern sa St. Paul College of Makati, may mga natutuhan akong bagay at nagamit ko upang sagutin ang tanong ng aking katuwang na guro. Bakit ito ang propesyong pinili mo? Ginoo, pinili ko po ang propesyong ito dahil alam kong ito ang pagtawag na itinalaga sa akin ng ating Panginoon. Ginawa niya akong instrumento upang magsilbi sa ating mamamayan at bayan. Sa 4 na taon kong pag-aaral, masasabi kong at nahubog ng ating pamantasan para maging mahusay na guro. Gurong magpapatatag sa bagwis ng mga mag-aaral at magsasagwan sa kanilang paglalayag sa karagatan ng pagkamit ng propesyong kanilang hinahangad. Kaya sa mga kapwa ko nagsipagtapos, naway huwag tayong matakot na sumubok maglayag muli kahit ilang beses na tayong sinubok ng bagyo. Palagi niyong tandaan, andito ka, ako, tayo. Ito ay resulta na nalampasan natin ang mga matinding pagsubok na kinaharap natin sa kolehiyo. Kaya naman, inaanyayahan ko kayo na palakpakan natin ang ating sarili dahil sa ating determinasyon, tiyaga at pagpupursigi. Sa lahat ng mga magulang, kapatid, kamag-anak, matalik na kaibigan, at sa mga gurong tumulong sa atin upang marating ang rurok ng tagumpay na ito, maraming salamat sa pagsuporta at pagtulong sa amin. Isa kayo sa mga nagsilbing direksyon sa aming paglalayag tungo sa pagtupad ng aming mga pangarap. Sa aking mama, papa, at ate, maraming salamat sa inyo. Ang inyong pagtitiwala at pagmamahal ang aking naging inspirasyon
upang makatungtong sa entabladong ito. Mahal na mahal ko po kayo. Sa ating lokal na pamahalaan at minamahal na punong lungsod Marlene Abigail Binay, maraming salamat sa pagsuporta sa amin. Taos-puso rin kaming nagpapasalamat sa taong bayan dahil utang na loob namin sa inyo ang pag-aaral namin ng libre. Sa paglalayag natin sa panibagong yugto ng ating buhay, dala-dala ang lahat ng aral natin natutuhan, aming minamahal na pamantasan, makakaasa ka na bitbit namin ang iyong pangalan sa lahat ng aming karangalan. Handa na ba kayong maglayag sa walang katapusang paglalakbay tulad ng isang bangka at isang ibong tagak? Muli, ako si Aris Miranda mula sa Kolehiyo na Makabagong Edukasyong Pangguro, isang guro na nagpakadalubhasa sa Araling Panlipunan, summa cum laude. Maraming salamat at pagbati sa ating lahat mga kapwa ko tagak. Mabuhay ang ating pamantasan, mabuhay tayong lahat!